masipag ka, marami kang hina-handle dito na mga work, posibleng meron kang business or negosyo, pero you're also working here and I'm seeing that you are busy working here to gather pentacles or coins. So nakikita ko dito masipag ka pagdating sa work mo at pag may opportunity na may kinalaman sa pagkakaperahan, you are always on the go, grabbing that opportunity and not let it slip away sa inyong hands. So, nakita ko dito that you are someone here, not really workaholic, pero ikaw to na may pangarap ka kasi. Yan, yung nakita ko dito. I saw the sun, and I think this is you. You just want to build a brighter future here. Might be for your family, or for yourself, or your future family. But there's something here that's going on with the strength card energy. There's something here na parang, I'm not saying na blockage ito, but with the mountain in there, parang may humaharang or nagiging blockage dito, kind of thing. And that's what we're gonna find out. No, we need to find out, no? Parang, alam nyo kasi, yung strength card, no, is something here na nakikita ko dito na parang nagiging cause din ng weakness ninyo. So, what's really going on here? And for some reason, communication ang kailangan dito. That's what the spirits are saying. You need to communicate about the situation here. Kailangan mong makipag-usap sa mga tao rito na involved or to this person here that you're dealing with. Just take how this resonates. Yeah, it's time daw for you to talk about this. So what is this woman? Okay. 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 So you need to speak your truth about this. You need to communicate this. So here, I think, meron ditong nangyayari sa loob ng pamilya ninyo, no, kung saan meron ditong posibleng hindi naman pag-aaway, pero posibleng pagtatalo, hindi pagkakaunawaan, no, or isang bagay na pwedeng walang kaliwanagan, no. Hindi naman ibig sabihin na ito ay argumento or may nag-aaway-away na rito, no, pero I think meron ditong bagay na posibleng nagdadala no, ng gulo, pwedeng gulo sa isipan ninyo, no, may hindi patas dito. Yan. Usaping pamilya, usapin sa loob ng tahanan. So, yung nakikita natin dito sa reading na to. Pero bago natin to simulan, let me just greet everybody. Hi and hello there, new subscribers. Ako po si Yan. Welcome. Tuloy po kayo rito sa aming community. At sa mga returning viewers, thank you so much for the warm love and support na binibigay niyo po sa akin. So, wala po tayo ditong gender, babae, lalaki, LGBT, cross-watchers, lahat kayo welcome. You can flip roles if you want, of course, at the end of the day, you always have your free will at free rin po kayong gamitin yan. Kung interesado rin po kayong tumambay sa isa pa nating channel, ang link ay nasa description box. So, yun nga, no? Mga babes, wala tayong gender at timeless ito. Pwedeng tapos na, nangyari na. Pwedeng nangyayari sa kasalukuyan or in the present moment or in the now. At pwedeng hindi pa at prediction sa inyong future or sa inyong hinaharap. But I do see that this is something here that's quite going on at pwedeng matagal-tagal na rin na ganito. Well, this is a family issue, no? Pamilya mo kaya hindi ka napapagod sa kanila, pero minsan parang gusto mo na rin magreklamo. Because this is what you want.
Justice card energy. Balanse, patas, pagiging fair, yan, 'no. So, alam mo kasi mga babes 'no, sa kultura nating mga Pinoy, ayan, correct me if I'm wrong, but ito yung napapansin ko sa kultura nating mga Pinoy na kung sino yung panganay, siyang breadwinner, siya yung dapat na pinakatumulong sa pamilya. Pero for me, dapat lahat tulungan. Because a family is a team. Kailangan ng teamwork. 'Di ba? Yeah, puwedeng may breadwinner dahil meron talagang isisilang na panganay 'no, pero doesn't have to be na yung panganay is yung magke-carry ng lahat ng mga pasanin 'no. Kunwari paanong pasanin? Yung panganay yung magpapaaral sa lahat ng mga kapatid niya, yung panganay yung magsasakripisyo at hindi mag-aaral, yung panganay yung magbabayad ng lahat ng mga pambayad sa kuryente, ano pa, tubig, pambili ng pagkain, nasa lahat ng mga responsibilidad nasa panganay, okey. So yun yung naging culture. Well, that is something here that's going on 'no, in the Philippines. So isa yun sa bagay na, puwedeng sabihin mo, "Ay hindi sa'min ganyan." Hindi ko naman nilalahat, but that is a culture. Okay, for a lot of Filipino families. So, the panganay is always the one na hindi muna mag-aaral, magtatrabaho, tutustusan yung pangangailangan ng mga kapatid, school, pagkain, lahat, 'no? And then, um, the panganay always carries that responsibility, 'di ba? Pero, doesn't have to be that's the always yun yung case. But here, puwede rin naman na hindi ka panganay, pero ikaw yung pinakamalaki yung sahod sa lahat. May mga kapatid ka siguro nagtatrabaho din sila, pero ikaw yung pinakamalaking sahod sa lahat, okey? Puwedeng ikaw yung na-promote, tumaas yung sahod mo, tumaas yung salary mo, 'no? Ikaw yung successful, may trabaho ka, may negosyo ka rin. In short, kung ikukumpara mo, ikaw yung may pera, ikaw yung mas may kakayanan, 'no, na makapag-provide ng malaki. 'Yan 'no. Pero here, you want balance kasi may hindi patas 'no. Parang ikaw 'to na yes, tama nga naman 'no, na tumulong sa pamilya at 'wag pabayaan, mag-provide pa rin pero dapat maging fair and square. Hindi porket ikaw yung may pinakamalaking sahod, eh, ikaw na may pinakamalaking ambag, 'di ba? Dapat tulungan, eh, if you know what I mean. Kasi parang ang nangyayari rito, ang tingin ng lahat ikaw yung malaki yung sahod, ikaw dapat yung malaki yung ambag. Ikaw dapat sumalo ng lahat, bayaran mo yung tubig, bayaran mo yung kuryente, bayaran mo yung internet, bayaran mo yung lahat, bayaran mo yung loan, bayaran mo yung ganito. Ikaw yung gumastos dito, pag-aralin mo yung mga kapatid mo, ikaw yung dito mag-provide. Bakit? Dahil malaki yung sahod mo? 'Pag malaki yung sahod wala ka ng karapatan mag-ipon, 'di ba? So, hindi yun yung case. Puwedeng sinasabi ng mga kapatid mo rito or may sinasabi rito yung pamilya mo na, "Eh, kasi ikaw malaki yung sahod, eh, so dapat ikaw yung malaki yung ambag." Ikaw na lang bumili niyan kasi ikaw naman yung malaki yung sahod, eh. Ikaw nga yung malaki yung sahod pero ikaw yung palaging bibili, ikaw yung palaging kikilos. Yung naiipon mo kaparehas lang rin ng naiipon nila, parang hindi mo na naramdaman kung sumasahod ka ng malaki. Kasi ang nangyayari, malaki rin yung ginagastos mo. Parang para pumantay ka sa mga sinasahod nila, ikaw yung pinapagastos nila. Ikaw na bumili ng ganito kasi malaki yung pera mo, eh. Kasi na-promote ka, eh, ikaw yung may sahod, eh. Para pare-parehas kayo ng ipon, para pare-parehas kayo rito ng parang ano, hindi mo na naramdaman yung sa'yo, paano ka? Nagpo-provide ka rin, 'di ba? It's now time to have balance, the universe is saying here. It's okay for them 'no, na tulungan mo sila. Okey yun kasi pamilya tayo rito, pero sana maintindihan na rin nila yung parte na kailangan mo rin na mag-ipon, kailangan mo rin maramdaman yung tinatrabaho mo. Pinaghirapan mo yun, eh. Umangat yung posisyon mo, pinaghirapan mo yan, eh. Yung sahod mo umangat, pinaghirapan mo yan, eh. Tapos ikaw yung may pinakamalaking iaambag dahil ikaw yung pinakamalaki yung ano, sahod. And it keeps on going on, going on. Yung iba dekada na 'to palaging ganito. 'Di ka na nakakaipon para sa sarili mo ng malaki, hindi mo naramdaman na malaki yung sahod mo dahil ikaw ng ikaw. 'Pag may nasira, ikaw na naman bibili.
'Pag may pabibili, ikaw na naman. Pero hindi nila napansin ganito example, sa loob ng isang buwan, may mga okasyon, sabihin na natin birthday. Ilan yung may birthday kunwari sa 2 buwan sa pamilya ninyo, ay sa isang buwan, dalawa yung may birthday, okey? Binigyan mo ng regalo, hinandaan mo pa, o tapos sabihin nating nasira yung isa sa mga gamit sa bahay ninyo, appliances, ikaw din bumili, 'no? O sabihin na natin dami-dami na natin lahat na pati yung sabihin natin may isa pang okasyon um, na parang sine-celebrate na sabihin natin, Father's Day o example na lang natin since kakatapos lang na gumastos ka rin sa Father's Day, binigyan mo yung father mo rito, ano, 'di ba? Tapos bigla pa sila magsasabi rito, "O baka puwede ka namang bumili ng ganito." Ay teka, sa loob ng isang buwan ang dami mo ng inilabas, eh, 'no? Ano 'to porket ikaw yung malaking sahod ikaw laging gagastos, 'di ba? So hindi nila iniintindihan kasi alam nila malaki yung sahod mo, eh, pero hindi nila nakikita na kailangan mo rin mag-ipon, 'di ba? Pera mo yun, eh, pinaghirapan mo yan, eh. Diskarte mo kaya ka lumaki yung ganyan, pamilya kayo pero kailangan tulungan. Hindi nila naiintindihan yun kasi makikita nila dito malaki yung sahod mo, eh. Ako naiintindihan kita, eh, 'no. Ikaw yung bigay ng bigay dito, tatrabaho ka ng maayos, ikaw yung bigay ng bigay. Hindi mo nararamdaman yung iniipon mo kasi lagi kami nilalabas na pera. Pero sa kanila, okey, sa kanila alam nila, eh, 'no, na parang konti lang naman yan, eh, konti lang naman yan sa maiaawa sa sinasahod mo, eh, konting kakarampot lang yan, eh. Hindi mo naman 'yan masyadong mararamdaman kikitain mo din 'yan ulit, eh. Oo nga, may point, pero sino sila para magdikta ng dapat mong gawin sa sahod mo? Oo, pamilya mo sila, pero wala silang karapatan talaga na diktahan kung ano yung dapat mong gawin dahil nagbibigay ka naman at sobra-sobra pa yung binibigay mo, okey? Ayun, oh, gumagastos ka pagkain, pangangailangan, mga okasyon na hindi naman kailangan magbigay pero nagbibigay ka, napaka-giver mo, eh, napaka-generous mo rito 'no. Hindi sila nagiging patas sa'yo. Mali yung gano'n. Kailangan ng teamwork, kailangan mabasag 'to, yun ang sinasabi rito. Kailangan mabarag 'tong ganito na, pamamalakad sa pamilya ninyo, 'di ba? Sabihin na natin ganito, iba sa inyo nagtrabaho sa ibang bansa, OFW kayo 'no? Sa inyong magkakapatid, ikaw yung nasa ibang bansa. Iba ang amount ng money sa ibang bansa compared sa Pinas. Ngayon mas malaki yung amount ng money sa ibang bansa. Ngayon yung mga kapatid mo ay nasa sa'yo lahat kasi mas malaki diyan yung ano. Paano ka naman yung sakripisyo mo na nag-iipon ka diyan sa ibang bansa? Yung malayo nga lang sa pamilya mo rito, eh, isang hirap na yun, 'di ba? Ta's di nila na-appreciate na nag-iipon ka para 'pag bumalik ka dito sa Pilipinas, magnenegosyo ka para rin naman sa kanila, para rin naman sa pamilya ninyo. Yun, eh, kasi ang hindi naiintindihan 'no, ng bawat, human being is ikaw pa yung parang masama, mali, ang damot mo naman, 'di ka mapagbigay, bla, bla, bla. Pero kung susumahin mo, sa loob ng isang buwan ang dami mong nilabas. Tapos 'pag umorder ka sa Lazada, bumili ka sa Zalora, umorder ka sa Shopee, para sa sarili mo, ang daming sinasabi. Bakit pera ba nila yun, 'di ba? 'Pag nagpa-skincare ka, pumunta ka sa salon, nagpa-rebond ka o kung ano man yung ginawa mong treatment na mamahalin. Bakit? Pera ba nila yun? Hindi, pinaghirapan mo yun, punto ko dito, pamilya kayo pero pinaghirapan mo yan. Kung ano yung gusto mong gawin, kung magpaayos ka man ng mukha mo, rhinoplasty ka, anong gusto mong gawin, pera mo yan. Kung may gusto kang bilhin ditong mamahalin, pera mo yan. Wala silang dapat sabihin na, "Oh, yan yung malaki yung sahod pero tingnan mo bumili siya ng kotse niya. 'Di man lang siya nagawang ganito, ganito, 'di man lang niya tinaas na sana, inambag niya na lang dito, ganitong halaga," na parang, ha? Eh, kung baliktarin niyo yung sitwasyon, 'di ba? Sila kaya yung maglabas ng ganyang pera, 'di ba sila magsasalita, 'di ba? Dapat ambagan, pamilya, eh. Eh, no lagi ka namang nakaano dito, eh, o nakaalalay dito, eh, 'di ba? Hindi puro ikaw, ano 'to, ikaw lang tao dito, 'di ba? So, it's now time for you to speak up. Four of Cups energy, Nine of Coins 'no? Gusto mo rin makapag-ipon for your future. Hindi ko sinasabi na 'wag mo silang alalayan dahil pamilya mo sila, ayan na nakaalalay ka nga dito, eh, oh.
Pero ang ibig ko sabihin dapat patas, yun yung dapat mabarag. Universe is saying that dapat mabarag yung ganyan, no, na thinking na porket ikaw yung may pinakamalaking sahod sa pamilya ninyo, ikaw na yung mag-aambag ng pinakamalaki. Hindi ka na rin nakapag-ipon, parang hindi mo naramdaman yung promotion mo, hindi mo naramdaman na malaki yung sahod mo kasi ikaw yung may pinakamalaki, 'di ba, na inaambag. Dapat tulungan pamilya, eh, 'di ba? And that is the truth that you need to face. Alam mo, eto, sabihin ko sa'yo real talk tayo, 'Yan bang pamilya mo kasama mo pa rin 'yan 'pag tumanda ka? No, kasi magkakaroon na rin yung mga kapatid mo ng sarili-sarili nilang pamilya. Kailangan mo rin i-build yung sarili mong future. Yung parents mo ba kasama mo pa rin 'yan hanggang sa tumanda ka, 'di ba? I'm just saying that you need here to balance what is something here na nangyayari na parang cycle dito. Hindi nila na-appreciate lahat ng ginagawa mo, hindi nila alam ang dami mo na palang nilabas sa loob ng isang buwan. Tapos magsasabi pa sila rito na, bumili ka ng ganito, ikaw na magpaayos ng ganito. Ambagan tayo be, pamilya, teamwork. Ang family ay teamwork, 'di ba? Isipin mo ganito 'yan, sa school may family day, 'di ba? Contest 'yon, laban-laban ng mga pamilya, anak nila, nanay, tatay, 'no, may pa-contest na ganyan, 'no. So, dapat teamwork kasi hindi kayo mananalo kung hindi kayo magwo-work as a team. Dito hindi puwedeng ikaw lang ng ikaw, may buhay ka din, tsaka pinaghirapan mo rin 'yan. Dapat ambagan, kung ang ambag ng isa ay 2,000, di 2,000 kayong lahat, 'no, hindi yung 2,000 sila ta's ikaw ano, 4,000. Doble, triple, 6,000 sa'yo, sila tig 2,000. Bakit? Dahil mas malaki yung sahod mo? Ano? What the Well, I'm not a fan of gano'n, 'no. Family family tayo rito. Pero hindi puwede maging ganyan. Yung family is dapat supposedly tulungan, unity, 'di ba? Baragin mo yung ganyan kasi alam mo, nakikita ko na ang ganda ng magiging flow rito ng pag-iimpok mo ng pera, 'no. Tsaka ang pinaplano mo rito para rin sa family mo rin, oh. Parang nag-iipon ka rito ta's magnenegosyo ka para rin sa family mo, 'di ba? So, kailangan mo rito maging discipline enough, 'no, i-maintain mo yung ganito, 'no. Pinaghirapan mo, lahat tayo may kakayanan dito umangat sa buhay, pati yung mga kapatid mo at mga kamag-anak mo. So, ibig sabihin, okey, lahat tayo rito puwede nating ilabas ang sipag, tiyaga, talino, diskarte, 'no, at kung ano-ano pang mga skills natin dito para umangat tayo. Ikaw ginawa mo yung best mo kaya ka naging ganyan. Ngayon sila rin may pagkakataon na maging gano'n. So, nasa kanila yun kung ipu-pursue nila yun at ipu-push nila dito yung self nila na maabot yung gano'ng klase, 'no, na naabot mo. Okey lang magtulungan pero 'wag yung sobrang parang hindi na tama, okey? Dapat patas, pantay-pantay, you know? Dito kasi nakikita ko parang palaging ganito, yung iba, dekada na 'to, kailangan mabarag na 'to. Hindi ko sinasabi maging ano kayo sa family ninyo, 'no. I hope you understand my point because I know that this is something here that you want here na mangyari or gawin mo rin sa sarili mo, hmm. Gusto mo rin kasi makapag-ipon, yung maramdaman yung sinasahod mo, 'di ba? Gusto mo rin yun, eh. Lagi ka namang nandiyan, nakaalalay, nakatulong, ano, 'di ba? Lagi kang nandiyan, para kang ngang guard, 24/7, 'di ba? May nakikita ko rito, eh. Hindi lang nila napapansin kasi ang laman ng isip nila is naka-fix na malaki ang sahod mo, yun lang. Kasi mas malaki yung sahod mo sa'kin 'te, kasi mas malaki yung sahod mo sa'kin here, 'di ba? What? Yun ba dapat yung basehan dito? Ah, so they do not appreciate the things that you are buying, you're doing, you're paying, whatever. All they think about is mas malaki yung sahod mo kasi. And yun yung dapat na ma-break dito. Sa pamilya dapat pantay-pantay, sa pamilya dapat rito patas. So yun yung nakikita ko ritong mali dito sa sitwasyon na 'to. So I want you to wake up on this because I also want you to have that dream life that you are
one thing here, para rin sa family mo nga eh, oh, sa future, oh, at sa magiging family mo sa future. Diba? Iba nga sa inyo, may pamilya na kayo rito, pero alalay pa rin kayo sa family ninyo eh, oh. Diba? So, you're also doing so much for your family. Hmm? Now, oras na para sila naman yung gumawa nito, no? Naintindihin ka. Okay? So, thank you so much, babes, no? And yeah, no, hindi ako nakikisawsaw sa family ninyo. Ito yung nakuha natin dito. It's all about family. And it's all about this issue. And this has to end. Okay? This has to end. So, thank you so much. Sarang ngayon, Love and Light, muli ako po siya ng inyong psychic medium. Sarang ngayon, Love and Light. Ayun.